Kabanata 1841. Ang sagradong bundok ng Fukuoka. Kailangan kong ipaalam ang Shindo Order pagkatapos sumanib sa amin ang Regent Jade ni Cicero at kumpletuhin ang mapa. Ito ay humantong sa aming kasalukuyang sitwasyon. Lumuhad si Ike at kinapa si Tyr sa puntong ito. Alam kong may nag-aalab na galit sa puso mo, pakiusap niya. Umabot na sa puntong ito, kaya wala akong tutol na patayin mo ako. Gayunpaman, sana ay maawa ka sa pamilya ko. Inosente sila. Si Tyr ay likas na hindi uhaw sa dugo. Sa pangkalahatan, napilitan ng angkan ng Fukude na isagawa ang buong operasyon. Wala siyang balak na tuluyang lipulin ang pamilya. Nag-double check siya kay Ike. So nasa Shindo Order na ang secret key sa Royal Tomb. Oo. Nang dumating sa akin ang Shindo Order, binyantaan nila na papatayin ang bawat miyembro ng aking angkan, nagmamadaling sumagot si Ike. Wala kaming choice kundi ibigay ang sikretong susi. Kasunod nito, napilitang magtrabaho ang aming angkan para sa Shindo Order sa pamamagitan ng pagtatangkang buksan ang maharlikang libingan ni Emperor Martin at makuha ang elixir ng buhay. Hey! Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling sa akin the whole time? Tanong ni Tyr, naging malamig ang tingin niya at nanginginig sa takot si Ike. Sa iyong lakas, nagagawa mong kontrolin ang daan-daang buhay ng aking pamilya. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Retorikang tanong ni Ike. Walang nakitang flaw si Tyr sa logic ni Ike. Hindi siya lubos na naniniwala sa kanya, kaya gumamit siya ng ilang paraan. Pumikit si Tyr. Mabilis na nagsimulang bumalot sa buong katawan niya ang Spectre Magic na nakuha niya mula kay Kakas. Maya-maya, biglang lumitaw ang isang bouquet ng cherry blossoms at lumipad patungo sa Tyr. Agad niya itong inagaw. Tinusok ni Tyr ang cherry blossoms ng purple gold light. Saka siyang ngumiti habang pinupulot ang mga bulaklak at tinutukan ang isa sa mga talulot diretso sa bibig ni Ike. Natunaw agad ang talulot pagpasok nito sa bibig ni Ike. Wala siyang naramdamang sakit, pero napansin niyang nanginginig ng husto ang kanyang mental state. Tumingin siya kay Tyr ng blanco, hindi alam kung anong paraan ang ginamit ni Tyr. This is a kind of spell meant for the soul, Tyr explained. You are now under my control. Kapag natuklasan kong nagsinungaling ka sa akin, kaya kitang patayin mula sa libu-libong kilometro ang layo. Muling nag-spell si Tyr nang mawala ang boses. Gumamit siya ng cherry blossoms bilang carrier at ginawa niyang ipack-a ng lahat ng naroroon, kasama si Sakura, ang mga petals. Si Ike at ang iba ay may mabagyong ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Nanginginig lang sila habang nakaluhod sa lupa. May idadagdag ka pa ba ngayon? Tanong ni Tyr. Nagmamadaling sumagot si Ike, Almighty Warrior, Amada became a demigod 100 years ago. Naabot na ng kanyang kapangyarihan ang rurok nito. Kailangan mong maging mas maingat kapag nabawi mo ang sikretong susi. Maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon si Tyr laban kay Amada kung nakapasok lang siya sa demigod realm noon. Buti na lang at naunahan niya si Kakis at napatay. Kalaunan pagkatapos niyang maging demigod. Kaya, nang dumating ang oras upang harapin ang demigods, tiwala si Tyr na lalabas siya bilang panalo. Si Reynard at ang iba pang veteranong demigod ay maaaring matagal nang nasa larangang iyon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na mas malakas sila kaysa kay Tyr. Sa puntong ito, pinagkadalubhasaan ng Tyr ang iba't ibang mga pamamaraan at pamamaraan ng paglilinang na higit na makapangyarihan kumpara sa kung ano ang mayroon sila sa kanilang mga manggas. Kailangang harapin ni Tyr si Amada sa hinaharap. Naglakas loob siyang lumaban kahit wala siyang 100% tsansa na manalo. Higit pa rito, si Amada ay 200 taong gulang na. Ang kanyang pisikal na kakayahan ay dapat na ganap na naubos. Kaya naman, sabik siyang matuklasan ang elixir ng buhay upang mabawi ang kanyang kabataan. Si Tyr, sa kabilang banda, ay nasa kanyang kalakasan, na siyang pinakamaunlad na panahon para sa lahat ng kanyang pisikal na kakayahan. Ito rin ang pinakamalaking pag-asa ni Tyr sa paparating na labanan. Pagkatapos ay kinumpirma ni Tyr ang mga detalye ng Shindo Order kay Ike. Pagkatapos noon, isinama niya si Garfield. Sabay silang umalis sa clan at nagmadaling pumunta sa sagradong bundok ng Fukuoka. Nagdadalawang isip pa si Garfield na iwan si Sakura bago sila umalis. Nadamay si Tyr na wala nang magawa dahil nilinaw ng babaeng iyon na wala siyang nararamdaman para kay Garfield, ngunit nahulog ito ng husto para sa kanya.
Sa puntong ito, napabuntong hininga na lang si Tyr. Ano nga ba ang pag-ibig? Napakalakas nito kung kaya't gusto nitong manatili sa piling ng kanyang minamahal hanggang sa paghiwalayin sila ng kamatayan. Nanlumo si Garfield mula nang umalis sila sa manor ng Fukuda. Siya ay dumanas din ng mga pisikal na pinsala. Hindi magandang ideya para kay Tyr na i-provoke siya sa yugtong ito. Let's find a hotel to check in once we arrived at Fukuoka. After that, you should wait for me in the hotel while you recover from your injuries. Mag-isa akong pupunta sa Shindo Order para kunin ang secret key. Hindi tinanggihan ni Garfield ang desisyon ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, ang pagbisita ni Tyr sa sagradong bundok ng Fukuoka sa pagkakataong ito ay inilaan upang harapin si Amada ng direkta. Walang magawa si Garfield para tulungan siya, at kahit na gawin niya, lalo lang siyang magpapasama. Sa huli, ibinigay ni Garfield kay Tyr ang buong Jade ng Regent. Kung tutuusin, maaaring narinig ng Shindo Order ang tungkol sa pagkabigo ng angka ng Fukuda na tambangan si Tyr. Dahil dito, ang Jade ay pinakaligtas kay Tyr. Nang gabing iyon, nag-check-in sina Tyr at Garfield sa isang hotel sa maliit na bayan sa paanan ng Sacred Mountain. Kinaumagahan, umakyat ng bundok si Tyr mag-isa. Bago umalis si Tyr, gusto niyang payuhan muli si Garfield na huwag siyang guluhin gaya ng nangyari sa kanya noong nakaraan, ngunit alam niya na sa kasalukuyang matamlay na estado ni Garfield, ang taong ito ay hindi na makakapagdulot ng anumang gulo. Ang pangunahing dahilan ng paglalakbay ni Garfield at Tyr ay para makipag-ugnayan sa mga inapo ni Agar. Susunod, kailangan ni Garfield na gamitin ang kanyang bloodline bilang inapo ni Emperor Martin para gisingin ang nakatagong mapa sa Regent's Jade. Nakumpleto na ni Garfield ang kanyang mga gawain at ngayon ay wala nang gagawin. Maaliwalas ang panahon kinaumagahan. Gayunpaman, ang unang maaliwalas na kalangitan ay naging madilim mula nang tumuntong si Tyr sa sagradong bundok. Ang Sacred Mountain ng Fukuoka ay isang kilalang bundok, ngunit ang katanyagan nito ay hindi nagmula sa magagandang tanawin tulad ng Mount Fuji. Sa halip, naging kilala ito bilang punong tanggapan ng Shindo Order, ang pangunahing relihiyon. Isang palasyo ang itinayo sa bundok. Ito ay tahanan ng libu-libong mga pangunahing disipulo ng Shindo Order. Daan-daan at libu-libong mga alagad ng orden ang nakakalat sa buong bansa. Bilang karagdagan sa mga alagad, ang utos ay may malaking bilang ng mga mananampalataya. Sa daan-daang libong mananampalataya, naroon ang mga mayayaman at makapangyarihan, gayon din ang mga ordinaryong tao. Ang order ay maaaring inilarawan bilang makapangyarihan. Maging ang emperador ay sinasabing tagasunod ng obispo ng Shindo Order na si Amada. Kaya naman, si Amada ay kilala bilang kanilang banal na tao sa napakatagal na panahon. Kabanata 1842. Takahashi mula sa Kamikikushi. Mayroong halos 3,000 stepstone staircase na humahantong mula sa paanan ng Sacred Mountain ng Fukuoka hanggang sa tuktok. Ang gobyerno ay nagbigay ng espesyal na pondo para sa pagtatayo ng hagdan ng bato, 30 taon na ang nakararaan. Ang layunin ay gawing simple hanggat maaari para sa mga mananampalataya ng utos na umakyat sa hagdan at bisitahin ang templo. Kaya, ang Shindo Order ay nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga peregrino sa buong taon. Naturally, lahat ng mga alagad na nakatira sa palasyo ay mayayaman. Lumapit si Tyr sa hagdan ng bato at inangat ang ulo para tingnan ang tuktok ng Sacred Mountain, na mataas sa kanya. May kakaiba siyang impresyon na aakyat na siya sa hagdan na patungo sa langit. Si Tyr ay isang demigod ngayon, kaya wala siyang respeto kay Amada. Tumalon siya sa 12 ng mga hakbang, pumailang lang patungo sa langit, at umakyat hanggang sa tuktok. Klang! Narinig ni Tyr ang isang dumadagandong na chime na nagmumula sa tuktok ng bundok sa sandaling siya ay tumuntong sa hagdan. Ang chime ay tila nagmumula sa langit na tila isang alarma ay tumutunog mula sa malalaking bulwagan ng Valhalla. Isang grupo ng matatandang nakasuot ng puting damit ang nakaupo sa palasyo sa tuktok ng bundok sa oras na ito. Lahat ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dapat bang ipaalam kay Amada? Tanong ng isa sa matandang nakaputi. Ilang taon nang natutulog si Amada para mapanatili ang kanyang sigla, sabi ng isa pang matanda na nakasuot ng puting damit habang umiiling. Ang paggising sa kanya ang huling paraan natin. Ang lalaking iyon mula sa Celestial Empire ay sinasabing isang demigod. Walang kapangyarihan ang angkan ng Fukuda na pigilan siya.
Napatay na niya ang kanyang pag-akyat mula sa gate ng bundok. Mahalaga ba ang kanyang katayuan bilang isang demigod? Ang ating Shindo Order ay mayroong 3,000 mga disipulo at hindi mabilang na mga pormasayon ng lahat ng uri, sabi ng matandang nakasuot ng puting damit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nag-aalala ka ba na hindi natin siya mapipigilan? At saka, baka natutulog si Amada, pero kung talagang may panganib, natural na gising siya. Hindi na natin kailangan pangaralan ang choir dito. Sanayin daw ang tropa sa loob ng 1,000 araw bilang paghahanda sa pinakakritikal na sandali. Napakaraming biyaya sa atin ni Amada, at ngayon na ang oras para gantihan siya. Pagkatapos noon, lahat ng tao sa silid ay tumayo na may determinadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Oo. Ngayon na ang oras para suklian natin ang pabor ni Amada. Sumangayon ang lahat. Ngayong may problema ang Shindo Order, dapat ba nating hilingin sa Kamikakushi na tumulong? Isang matandang nakaputi ang iminungkahing. Lahat ng tao sa kwarto ay parang may nalaman pagdating kay Kamikakushi. Ang dakilang pari ni Kamikakushi ay hinuhuli ng buhay ang dakilang 4 na Shikigamas. Dahil dito, muntik na siyang lumunin ng mga ito. Sa huli, ang aming obispo ang tumulong sa kanya sa pagtalo sa Shikigamas. Ngayong dumating na ang demigod ng Celestial Empire para hamanin tayo, dapat gawin ni Kamikakushi ang kanilang tungkulin. Sige. Kailangan nating ipaalam sa Kamikakushi ngayon hanggat maaari at hilingin sa kanila na pumunta at suportahan tayo. Ang Kamikakushi ay isang opisyal na organisasyon, kaya mayroon silang akses sa maraming mga mapagkukunan. Tiyak na mapipigilan natin ang demigod na iyon sa kanilang tulong, kaya hindi na kailangang istorbohin ang pagkakatulog ni Amada. Isang matandang lalaki na nakasot ang nakatanggap ng tawag sa oras na ito mula sa isang gusali sa Fukuoka. Ito ay isang tawag mula sa Shindo Order. Takahashi ang pangalan ng matandang iyon. Siya ang direktor ng Kamikakushi, isang posisyon na maihahambing sa posisyon ni Silas ng Celestial Empire's Dragon Squad. Lalong naging matigas ang mukha ni Takahashi matapos matanggap ang tawag na ito. Kaagad siyang nagdial ng ilang numero pa. Maya-maya, 6 na lalaki na may iba't ibang edad ang pumasok mula sa labas. Lahat sila ay naglabas ng superior aura. May nangyari ba, Direktor? Bakit ka nagmamadaling tipunin kami dito? Maikling paliwanag ni Takahashi, ang sagradong bundok ng Fukuoka ay nilusob ng isang demigod mula sa Celestial Empire. Pumunta siya doon upang hanapin ang sikretong susi ni Emperor Martian. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, agad na naging alerto ang lahat. Mayroon ba sa inyo ang nagsimula ng trabaho sa Royal Tomb? Si Maxim ay nag-iimbestiga sa Royal Tomb, malamig na sabi ni Takahashi. Dapat ay hinahanap niya ang mahiwagang aklat ng libingan. Sa pagkakataong ito, isang demigod mula sa Celestial Empire ang dumating upang kunin ang sikretong susi. Ang kanyang misyon ay dapat na nauugnay sa mahiwagang aklat. Napansin nito na ang mga demigod tulad ni Amada ay medyo maikli ang paningin. Ang elixir ng buhay ang dahilan ng kanyang pagbisita sa Royal Libingan. Ang 5 aklat ng mga kababalaghan, na nabuo ng swerte ng mga dinastiya, ay hindi lihim sa mga opisyal na organisasyon ng ibang mga bansa. Maraming mga opisyal na organisasyon mula sa ibang mga bansa ang lihim na nag-iimbestiga sa kinaroroonan ng mga aklat sa loob ng maraming taon. Hindi lang si Maxim ang naghahanap sa kanila. Sinabi ni Takahashi, anuman ang mangyari, dapat nating pigilan ang demigod ng Celestial Empire na kunin ang sikretong susi. Hindi ito ang oras para maupo. Kailangan ko ang lahat para makapagsimula kaagad at gumawa ng mga plano ng mag-isa. Isama mo ang iyong mga tauhan kapag sumugod ka sa tulong ng sagradong bundok. Roger yan. Isa-isang tumango ang mga pinuno ng Kamikakushi. Tapos tumalikod na sila at nagsimulang maglakad palayo. Maghintay. Huminto ang grupo at humarap kay Takahashi. Kapag dumating ang oras, maaari kang humingi ng tulong sa militar, sabi ni Takahashi pagkatapos ng maikling paghinto. Roger yan. Nagpatuloy sa paghakbang si Takahashi sa pwesto pagkaalis ng kanyang mga nasasakupan. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nakagawa siya ng isang malaking desisyon at lumabas ng gusali. Sumakay siya sa isang military helicopter at lumipad patungo sa kalapit na lungsod ng Fukuoka. Hindi nagtagal ay lumapag ang helicopter sa tarmac ng ibang lungsod.
Nagmamadaling tumakbo si Takahashi patungo sa malapit na dambana pagkababa ng eroplano. Ito ay isang kahangahangang dambana kung saan 4 na Shikigamas ang naka-enshrine dito. Ang mga Shikigamas na iyon ay nakaayos sa magkabilang panig ng pangunahing bulwagan ng dambana. 2 sa kanila ay may mga figure ng tao, ang isa ay lalaki at ang isa ay babae. Ang iba pang 2 ay isang napakalaking aso at 9-tailed fox. Ang dakilang 4 na Shikigamas, na dating nasakop ng dakilang pari ni Kamikakushi, ay kinakatawan ng 4 na estatwa na ito. Ang isang estatwa ng isang Diyos na nakasuot ng itim na damit ay nakalagay sa gitna ng bulwagan. Ang Diyos ay ganap na natatakpan ng isang itim na damit, at ang kanyang mukha ay nakatago. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang kumikinang sa banal na apoy na kumikislap sa ilalim ng balabal. Pumasok si Takahashi sa bulwagan pagkatapos lumuhad ng 3 beses at yumuko ng 9 na sunod-sunod na beses, gaya ng hinihingi ng formal na etiketa. Anong problema? Tanong ng namamaos na boses maya-maya. Grand Priest, naparito ako upang iulat ang sitwasyon. Dumating na ang demigod ng Celestial Empire sa Sacred Mountain ng Fukuoka. Nagpadala ako ng isang tao para tumulong sa Shindo Order. Ang kanyang layunin ay dapat ang lihim na susi. Ungol ng paos na boses bilang pagkilala. Sa wakas, sumagot siya, nakikita ko. Pagkatapos noon, wala na siyang ibang sinabi. Nagpatuloy si Takahashi sa pagyuko at pagluhod sa harap ng mga estatwa bago lumabas ng dambana. Kasabay nito, sa Komodo Island sa Celestial Empire. Ang Dragon Trapping Formation ay lubhang hindi matatag ngayon dahil si Silas ay pilit na pinaandar ito upang labanan si Renard sa huling pagkakataon. Kinailangan ni Maxim na personal na manatili sa Komodo Island para lang ayusin ang formation dahil maaari itong mabasag anumang oras. Sinamahan siya ni Jim sa buong proseso. Natuto siya ng maraming spells mula kay Maxim. Hindi ganap na maayos ni Maxim ang forma sayon sa puntong ito, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa cultivation. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansing nagbago bilang resulta ng prosesong ito. Kabanata 1843. Septuple Lamps. Nang umalis si Tyr sa Komodo Island, si Maxim ay mukhang binata pa rin sa kanyang prime. Nakasuot siya ng pulang damit at mayroon siyang itim na buhok na hanggang balikat. Siya ay may hindi mailarawang kaakit-akit at kapansin-pansing hitsura. Ngunit si Maxim ay lumilitaw na may edad na higit sa 100 taong gulang sa loob ng 2 linggo. Ang dati niyang maitim na buhok ay naging pilak. Kulubat na ang balat niya. Siya ay may edad na 60 taon sa napakaikling panahon. Siya ngayon ay kahawig ng 1 centenarya na ang isang paa ay nasa libingan. Si Maxim, sa katunayan, ay isang demigod na nabuhay ng mahigit 100 taong gulang. Kilala na siya sa buong mundo ng si Spartacus, ang pinakamakapangyarihang demigod noong panahong iyon, ay naglaslas ng kanyang talim upang sugpuin ang iba pang mga demigod. Si Maxim ay hindi tumanda ng 1 araw sa mga dekada. Sinasabi na ang mga demigod ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon ngunit may edad pa rin, ngunit gumamit si Maxim ng mga espesyal na pamamaraan upang mapanatiling bata ang kanyang sarili. Pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, lumitaw ang kulubat na mukha ni Maxim, na para bang mauubusan na siya ng hininga at mamamatay anumang oras. Matapos maayos ang Dragon Trapping Formation, nagpakawala ng malalim na hininga si Maxim. Nang mapansin ang kalagayan ng kanyang amo, maliwanag na nababalisa si Jim. Master, ayos ka lang. Nag-aalalang tanong niya. Binago ko ang aking kapalaran laban sa batas ng kalikasan at pinanatili ang aking kabataan sa loob ng 100 taon, sabi ni Maxim na ikinaway ng kanyang kamay. Hindi dapat ako umalis sa Red Tower. Matagal na akong nawala dahil sa paglitaw ng 5 libro ng kababalaghan sa mundo. Naniniwala akong malapit na ang oras ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Jim sa narinig niya. Mahigpit ang hawak ng pag-aalala sa kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, bata. Nakangiting sabi ni Maxim. Hindi ako mamamatay bago ko matapos ang lahat. I have Spartacus to help me back in the Red Tower. Anyway, I won't die so soon. You should pack your belongings and follow me back to the Red Tower. Sisimulan ko ang huling matinding sesyon ng pagsasanay para sa iyo. Natigilan si Jim sa narinig. Lumipad ang helicopter mula sa direksyon ng Long River at dumaong sa isang inabandonang tarmac sa Komodo Island makalipas ang ilang sandali.
Sumakay sina Maxim at Jim sa helicopter at lumipad patungong Con City Airport. Isang pribadong jet ang naghihintay na lumipad mula sa paliparan ng Con City. Agad itong lumipad patungo sa direksyon ng Imperial City pagkasakay nina Maxim at Jim. Sa oras na ito, sa kailaliman ng napakalaking bundok ng Imperial City. Sa labas ng bundok, dumating na ang tagsibol, ngunit patuloy na bumabagsak ang nyebe mula sa langit sa mga taluktok ng bundok. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng malungkot na pulang tore at ng patio na nilamon noong tagsibol sa kabilang bundok ay nakakagulat. Ang 7 sinaunang lamp ay inilagay sa isang espesyal na pattern sa attic ng Red Tower. Walang langis ng lampara sa mga lampara, ngunit may kumikislap na apoy sa bawat isa sa kanila. Sa labas ng bintana, may malamig na simoy ng hangin na pumapasok. Sa isang iglap ay pinatay nito ang 4 sa 7 sinaunang lampara. Ang natitirang 3 lampara ay naging dimmer at dimmer habang lumilipas ang oras. Ano ito? Isang kinakabahang buntong hininga mula sa looban sa kabilang bahagi ng bundok. Habang hawak ang lata ng bulaklak, isang matandang nakasuot ng itim at may kalmo na figure ang nagdidilig ng mga bulaklak. Bigla niyang inikot ang ulo at tumingin sa Red Tower nang maramdaman niya ang lamig ng paligid. Ang lalaking ito ay si Spartacus, ang dating numero 1 demigod ng Celestial Empire. Nang makausap niya si Maxim noon, parang nasa kalakasan na siya, parang tower bell ang boses niya. Si Spartacus ay, sa katunayan, isang napakatandang tao. Matanda na siya kaya hindi man lang siya kamukha ng tao sa ngayon. 4 na septuple lamp ang napatay, at ang natitirang 3 ay malapit ng mamamatay. Bakit hindi pa bumabalik ang matandang iyon? Isang patak ng malamig na pawis ang lumitaw sa nakakunot na noo ni Spartacus. Pumikit siya at huminga ng malalim. Pinitik muli ni Spartacus ang kanyang daliri, at isang pagsabog ng enerhiyang sigla ang lumabas sa kanyang mga daliri at dumiretso sa Red Tower sa kabilang panig. Ang takip na pagsabog ng sigla ng enerhiya ay matagumpay na hinaranggan ang malamig na hangin mula sa pag-ihip sa silid na naghohos ng mga sinaunang lampara. Ang muling 3 ilaw, na malapit ng mapatay, ay muling nagliyab. Iniluwa ni Spartacus ang isang subo ng dugo sa looban. Kinulayan nito ng pulang-pula ang mga puting bulaklak sa kanyang harapan. Isang mukhang simpleng talem ang nakasabit sa dingding sa hindi kalayuan. Sa loob ng maraming dekada, ang talem ay nakasabit sa dingding na iyon. Kinalawang na ang ibabaw nito. Walang anumang nakakasira ng lupa, nakakayanig ng bundok na phenomena na nangyayari sa background. Gayunpaman, ang palako sa dingding, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay biglang umugang, na parang nabuhay. Biglang inikot ni Spartacus ang ulo para tingnan ang hatchet na nakasabit sa dingding. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Makatindang kaibigan, alam kong naramdaman mo ito. Ilang taon na akong hindi kumaway sa'yo. Ikaw ba ay nag-iisa? Paano kung mag-away ulit tayo? Unti-unting bumagal si Tyr sa kalagitnaan ng bundok ng Sacred Mountain ng Fukuoka pagkatapos gumawa ng 12-dosenang hakbang mula sa simula. Sa huli, isang hakbang lang ang ginawa niya. Ang mga rune ay nakaukit sa bawat hakbang ng bato. Mula sa sandaling humakbang si Tyr sa mga hagdang bato, napagtanto niya na ang mga rune na ito ay inukit ng sinaunang kalagitnaan ng paggawa, at naglalaman ang mga ito ng iba't ibang porma sayon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi naapektuhan ng mga pormasyong ito, ngunit nakita ng mga demigod tulad ni Tyr na sila ay lubhang agresibo. Sa makatuwid, hindi ito kasing simple ng para kay Tyr habang naglalakad siya sa mga hagdan ng bato. Nagsimula na ang labanan nang siya ay tumuntong sa hagdan ng bato. Ang tyrannical vitality energy ay patuloy na naglalabasan mula sa katawan ni Tyr. Magbibitak ang mga hakbang na bato sa ilalim ng kanyang mga paa sa tuwing hahakbang siya. Maya-maya, nang tumangala siya, nakita ni Tyr ang gate ng bundok ng Shindo Order sa itaas niya. Ilang matatandang lalaki na nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa harap ng gate. Hindi mabilang na mga disipulo ng Shindo Order ang sumugod sa likuran nila, bawat isa ay may hawak na katana at kumikinang na may layuning pumatay. Arg! May nakabibinging dagandong ng mga sigaw ng labanan na umaalingaw-ngaw mula sa bundok. Hindi nagtagal ay nagmadaling bumaba ang mga alagad mula sa bundok na parang mga alon. Hindi nagaksaya ng oras si Tyr. Binaba niya ang kanyang wrist guard, agad na tinawag ang Celestial Blade.
Daan-daang alagad ang sumugod sa bundok na parang walang takot sa kamatayan. Maaaring ilarawan sila bilang isang malaking kayeg ng mga balang na naglalayong magtanim. Naglabas ng commanding aura si Tyr. Sa isang laslas, isang malaking bilang ng mga lalaki ang agad na tinadtad. Habang naglalakad siya pasulong, patuloy niyang iniindayog ang kanyang talam. Ang mga mortal ay walang iba kundi mga langgam bago ang demigod. Ang mga paa ni Tyr ay natambakan ng sandamakmak na katawan. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kanilang dugo sa hagdan ng bato. Daan-daang metro ng mga hakbang na bato ang kinulayan ng pula, pagkaraan ng ilang sandali. Pinatay ni Tyr ang daan sa daan at nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Ang pagpatay sa mga lalaking ito ay may kaunting psikolohikal na pasanin kay Tyr. Sa halip, nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kasiyahan sa bawat aspeto. Wala siyang masyadong pagdududa sa kanyang puso sa puntong ito. Tuluyan na niyang inilabas ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa isang mamamatay tao na pag-aalsa. Nag-iwan siya ng mga bakas ng bangkay at dugo kahit saan siya magpunta. Hindi kalayuan ang tarangkahan ng bundok. Naglaslas si Tyr sa direksyon ng gate gamit ang talim na hawak niya sa kamay. Kabanata 1844. Amada Yoshio. Paghati sa lupa. Ang napakalaking blade glow ay bumaba mula sa langit. Binasag nito ang mga hagdang bato sa harap ni Tyr at nabasag ang lupa hanggang sa harapan. Sa huli, hinati nito ang gate ng bundok ng Shindo Order sa dalawa. Sa likod ng gate, ang mga disipulo ng Shindo Order sa wakas ay nakaramdam ng hilaw na takot na humaharap sa kanilang mga sentido. Ang mga senior executive, na nakasuot ng puting damit, ay walang pagbubukod. Sa pagtingin sa kabundukan ng mga bangkay sa ibaba, iilan lamang sa mga alagad na ganap nang na-brainwash ang nangahas na magpatuloy sa pagdadala ng kanilang mga sandata at sumugod. Samantala, ang karamihan sa kanila ay tumakas sa likod ng gate ng bundok, malinaw na takot. Wala silang magagawa para pigilan ang demigod, gaano man karaming paraan ang mayroon sila. Dumating na si Tyr sa gate ng bundok na may hawak na celestial blade sa puntong ito. Tanghali na noon, at dumilim na ang langit, na para bang malapit na ang gabi. Amada Yoshio. Pumasok si Tyr sa palasyo ng Shindo Order na nakasabit ang talim sa kanyang mga balikat. Walang nangahas na lumabas at pigilan siya sa daan. Isang payat na matandang may taas na 150 metro lamang ang nagkataong naglalakad sa mga oras na ito sa pinakaloob na silid ng palasyo. Isang set ng mukhang sinaunang baluti ang nakasabit sa gitna ng palasyo. Ang disenyo ay kapansin-pansing katulad ng Japanese armor mula 2 siglo na ang nakalilipas. Sa katunayan, Amada Armor ang pangalan ng set ng armor na ito. Noong 30 taong gulang si Amada, isinuot niya ang baluti na ito sa larangan ng digmaan. Isa lang itong ordinaryong set ng iron armor noon. Ilang taon na itong kasama ni Amada, na pinrotektahan siya sa maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Nang maglaon, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Amada para sa baluti, kaya't itinatago niya ito sa kanyang tabi sa lahat ng oras. Habang lumalakas ang kanyang lakas, sinimulan niyang pinuhin ang baluti na ito gamit ang iba't ibang mga bihirang materyales na natipon mula sa buong mundo. Ang baluti na ito ay naging isa sa pinakamahusay na baluti noong si Amada ay naging demigod. Sa oras na iyon, nakatayo si Amada sa harap ng isang pinto sa palasyo. Tiningnan niya ang baluti na nakalagay sa gitna ng palasyo at dahan-daang lumapit dito. 100 metro lang ang agwat nila, ngunit naramdaman ni Amada na parang libu-libong metro ang nilalakad niya. Humihingal siya sa bawat hakbang niya pasulong. Paminsan-minsan, humihinto siya at magpapahinga ng sandali. Hindi alam kung ano ang iniisip ni Amada noon. Marahil ay gustong-gusto niyang kumain ng isang kahon ng mga calcium tablets ng Celestial Empire para makaakyat siya hanggang sa ikalimang palapag nang hindi makaramdam ng pananakit sa kanyang balakang at hingal na hingal. Bawat hakbang pasulong niya ngayon ay isang luho para sa kanya. Ang mga demigod ay palaging hinahangaan sa buong mundo, at lahat ng mga mandirigma ay naghangad na sumali sa kanilang rango, isang araw. Gayunpaman, kapalit ng kapangyarihan, kinailangan nilang isuko ang iba pang mga bagay. Napakasakit at miserableng maging demigod kung wala silang espesyal na paraan para mapanatili ang kanilang pisikal na paggana mula sa mabilis na pagkasira sa huling bahagi ng buhay.
May isa pang paraan upang maalis ang lahat ng mga side effect na ito, na maging isang maalamat na demigod. Gayunpaman, ang mga demigod ay hindi nagpakita sa nakalipas na 2,000 taon. Hindi alam kung ang mga mandirigma ay maaari pa ring umakyat sa God realm sa mundong ito. Hindi malinaw kung gaano ito katagal, ngunit tila naubos na ni Amada ang lahat ng kanyang lakas nang maabot niya ang sandata. Hinaplos niya ang baluti sa kanyang harapan. Sa wakas, isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata na walang buhay. Marahil ito na ang huling laban mo at lalabanan ko ng magkasama. Maging demigod man tayo o multo, ang ating kapalaran ay magdedesisyon sa araw na ito. Hindi mabilang na puting ilaw ang bumungad sa katawan ni Amada nang mawala ang boses. Naging ethereal ang buong katawan niya. Si Amada ay nawala nang walang bakas nang mawala ang puting liwanag, ngunit ang hanay ng baluti sa gitna ng palasyo ay nabuhay. Sa labas ng Shindo Order, tumalon si Tyr sa tarangkahan ng palasyo at pumasok hanggang sa kailaliman ng gusali. Gayunpaman, walang nang ahas na lumapit sa kanya upang pigilan siya. Isang sinag ng liwanag ang tumaas sa kalangitan mula sa kabilang panig ng palasyo, literal na nagbubutas sa kalangitan. Nang mawala ang liwanag, naglabas ng malamig na liwanag ang isang set ng armor at nakasabit sa bubong ng palasyo. Nakasuot ito ng espada sa baywang. Ang baluti ay mukhang marangal, ngunit walang mga kamay o paa na makikita, na tumama sa mga nanunood bilang kakaiba. Mabubuhay kaya ang sandata? Natigilan si Tyr sa eksena at hindi napigil ang mapaungol sa sarili. Nang makita ng mga miyembro ng Shindo Order sa likuran ng set ng armor na ito na nakabitin sa hangin, lahat sila ay lumuhad at yumuko na para bang nakakita sila ng totoong buhay na Diyos. Pagbati, Obispo. Pagbati, Obispo. Iyan ba ang Obispo ng Shindo Orders, Amada? Napuno ng takot ang mga mata ni Tyr. Wala siyang ideya na si Amada, ang maalamat na 200 taong gulang na demigod, ay talagang isang set ng nakasuspine na sandata. Sa totoo lang, hindi nabuhay ang baluti. Masyadong mabagsik at maikli ang katawan ni Amada, kaya nang isuot niya ang baluti na ito ay tuluyan na nitong binalot ang buong katawan niya. Sa tingin ni Tyr, parang isang set ng armor ang nakasabit sa itaas ng bubong ng palasyo. Bakit ka nandito, demigod ng Celestial Empire? Umalangaw-ngaw ang boses ni Amada mula sa baluti, at napuno ito ng galit. Si Tyr, pagkatapos ng lahat, ay nakarating sa sagradong bundok ng Fukuoka at pinatay ang kanyang tao sa pag-akyat sa bundok sa pamamagitan ng puwersa. I'm here for the Royal Tomb Secret Key, sagot ni Tyr. Naghahanap ka rin ba ng Elixir of Life? Ang layunin ko ay walang kinalaman sa iyo. Ang maharlikang libingan ni Emperador Martin ay pag-aari ng aking bansa, sagot ni Tyr. Ito ay hindi dapat hawakan ng sinumang dayuhan. Ang aking bansa ay hindi sumasang-ayon sa iyong mga intensyon na makuha ang elixir ng buhay mula sa maharlikang libingan. Hahaha. Anong joke? Tumawa ng malakas si Amada. May walang katapusang bangi sa loob ng kanyang pagtawa. Bulalas niya, gusto kong makuha ang elixir na iyon. Walang makakapidyaw sa akin. Kinawian ni Amada ang kanyang kamay nang mawala ang kanyang boses. Ang isang itim na susi ay nasuspine sa kanyang harapan, na binalot ng lakas ng sigla. Ito ang susi sa libingan ng hari. Lumapit ka sa akin dahil kailangan mo ng sikretong susi. Iyan ba ang jade ng regent na naglalaman ng mapa ng royal tomb na nasa iyo? Siyempre naman. Hindi nagaksaya ng oras si Tyr. Inilabas niya kaagad ang jade na regent. Ang maharlikang libingan ay mabubuksan lamang kung ang jade ay ginamit kasabay ng sikretong susi. Hinahabol ni Tyr ang Soul Eater Grimoire na nakatago sa loob ng Nichu, habang si Amada ay hinahabol ang elixir ng buhay ng Nichu. Dahil imposibleng magtulungan ang dalawa, wala silang nagawa kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Napakagaling. Kinuha ni Amada ang sikretong susi sa kanyang kamay at nilunok iyon ng buo. Demigod of the Celestial Empire. Kung gusto mo ng secret key, kailangan mong buksan ang tiyan ko, bulalas niya. So gusto mo. Hindi nagatubili si Tyr na maglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang Celestial Blade habang hinahampas niya si Amada. Isang napakalaking gininto ang sword glow ang bumaba mula sa langit. Itinaas ni Amada ang kanyang mga kamay sa langit, agad na kumapit sa kinang ng espada ni Tyr. Nakita niya ang kanyang katawan na bumagsak sa lupa at sa palasyo halos kaagad pagkatapos noon. Kabanata 1845.
Labanan kay Amada. Boom! Ang karamihan ng palasyo ay nawasak sa isang malakas na putok. Bagamat nasalo ni Amada ang suntok ni Tyr, ang malakas na impact ay naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Isang napakalaking pagsabog ang naganap bilang isang resulta, ngunit ang suntok na ito ay hindi sapat upang talunin si Amada. Si Amada ay lumabas mula sa mga guho pagkaraan ng maikling panahon. Sa kanyang harapan, isang mahaba at sinaunang katana ang nakasabit sa ere. Siya ay umungal, hinihiling mo ang iyong sariling kamatayan, bata. Nagkaroon ng malaking sword glow na tumama kay Tyr habang winuwagayway ni Amada ang kanyang katana. Itinaas ni Tyr ang kanyang talon bilang tugon sa pag-atake. Nag-oscillated ang espasyo habang nagbanggaan ang mga blades sa hangin. Sabay na napaatras ang dalawa. Splitting Earth. Biglang tumalikod si Tyr at nagwasak ng isa pang pag-atake. Sa kabilang banda, naiwasan ni Amada ang pag-ataking iyon sa isang segundo. Pagkatapos ay sinuspinde siya sa hangin sa mababang altitude na 7 o 8 metro. Tanging ang kanyang baluti lamang ang nakikita, na lumulutang sa hangin sa isang kakaibang posture. Lumabas ka, hukbuko. Ang isang malaking halaga ng itim na aura ay biglang tumawid sa kalangitan na may isang muffled na tunog. Libo-libong tropa at kabayo ang nabuo sa himpapawid at sumugod sa Tyr sa isang iglap. Kumunat ang noo ni Tyr. Hindi pa siya nakakita ng mga ganoong pamamaraan. Parang isang legendary spell. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Tyr sa harap ng paparating na 10,000 tropa. Gamit ang talon sa kanyang kamay, sumugod siya at pinatay ang mga kaaway. Nilagpasan niya ang kanyang daan, sa kalaunan ay pinakawalan ang nakakatakot na enerhiya ng sigla at pinatay ang lahat ng kanyang mga kalaban mula sa lahat ng panig. Tyrannical Vitality Energy. Boom boom boom. Ang tunog ng kulog ay sumabog mula sa langit at patuloy na dumadagandong. Ang hukbo na umaaligid sa kanya ay patuloy na nilipol. Sa kanyang paglalaslas patungo sa Amada, napagtanto ni Tyr na wala pang 5 metro ang layo niya mula sa huli. Pinagmasdang mabuti ni Tyr ang hitsura ni Amada sa puntong ito. Nakabalot siya sa baluti na iyon na parang pagong na nakabalot sa shell nito. Si Amada ay mukhang parehong nakakatawa at kakaiba sa kanyang mga mata. Lumaban ka. Muling nagsalita si Amada sa nakakatakot na tono. Ang buong katawan niya ay biglang tumalsik ng 12-dosenang beses sa isang kisap mata, na para bang taglay niya ang superpower ng pagpapalaki ng laki. Si Tyr ay nakaharap ng isang dambuhalang samurai na nakasuot. Hinampis ng kaaway ang lupa gamit ang kanyang espada. Isang bitik ang bumuka sa lupa at patuloy na bumiyak hanggang sa palasyo, na naghati sa gusali sa kalahati. Nang ipasabog ni Amada ang kanyang kamao sa itaas, maging ang taas ay tila may banayad na bitik. Natense ang nervyos ni Tyr nang makakita ng ganoong eksena. Lumilitaw na si Amada ay nagtataglay ng isang natatanging mystical na kakayahan na nagbigay daan sa kanya upang lubos na mapataas ang kanyang sariling kapangyarihan. Naging mahirap siyang kalaban nitong harapin. Nagtransform si Amada sa isang napakalaking samurai sa armor. Hinawakan niya ang isang katana sa kanyang kanang kamay at ikinulong ang kanyang kaliwang kamay sa isang mahigpit na kamao. Ang demigod pagkatapos ay naglunsad ng marahas na pag-atake sa Tyr ng tuloy-tuloy. Naiiwas lang ni Tyr ang serye ng mga agresibong pag-atake, hindi mahanap ang pagkakataong maka-counter-attack. Para siyang langaw na tuloy-tuloy na sinasampal ni Amada. Mapahamak siya ng walang hanggan kung hindi niya pagtutuunan ng pansin ang mga galaw ni Amada. Kaya, ginamit niya ang 9 steps to disorientation at patuloy na umiwas sa mga pag-atake. Sa kasamaang palad ay nabigo siyang makaiwas sa isang pag-atake at nauwi sa pagsabog ng kamao ng kaaway. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Tyr. Nabagsakan siya ng impact sa ere at pinalipad siya ng ilang daang metro. Sa wakas ay tumigil ang kanyang katawan matapos basagin ang ilang pader na bato. Ang hangin ay makapal sa alikabok at usok, at si Tyr ay nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Nakatikim ng tanso si Tyr bago nagsimulang bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Gamit ang kamay, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos, ibinato niya muli ang kanyang talon kay Amada. Ang napakalaking armored samurai ay ibinibigay pa rin ang lahat sa laban. Ang napakalaking katana sa kanyang kamay ay nalaslas na mula sa himpapawid nang makita niya si Tyr na tumakbo papunta sa kanya. Lumaban si Tyr sa pamamagitan ng paghawak sa celestial blade ng paalang sa itaas ng kanyang ulo. Klang!
Inindayog ang katana mula sa itaas at nabangga ang talam sa mga kamay ni Tyr. Pakiramdam niya ay parang diniin siya ng bundok sa puntong ito. Ang nakakatakot na puwersa ay patuloy na dumampi sa kanyang katawan. Ginawa nito ang lugar sa ilalim ng kanyang mga paa sa isang napakalaking hukay, kung saan siya ay patuloy na lumubog sa lupa. Arg! Dumadagindong, sumigaw si Tyr habang sinusubukan niya ang bawat panlilinlang sa kanyang manggas upang subukang paikutin ang mga pagkakataon. Ang mga gintong ron ay pumaligid sa kanyang katawan sa isang iglap, habang ang kanyang malupit na enerhiyang sigla ay pumaitaas sa kalangitan. Boom! Inalis ni Tyr ang katana ni Amada palayo gamit ang pinakamalakas na enerhiyang sigla na maaari niyang makuha. Pagkatapos, tumalon siya ng mataas sa langit, na hinampas ang kanyang kalaban sa isang pag-atake mula sa taas na mahigit 10 metro. Nakakabasag na burol. Boom! Isang malakas na putok ang maririnig. Ang ulo ni Amada ay nalaslas ang sa ibabang bahagi ng tiyan ng talam. Isang malakas at nakakatusok na sigaw ang pinakawalan ni Amada. Ang kanyang napakalaking figure ay lumiit at bumalik sa orihinal nitong sukat. May lumabas na sugat sa dibdib ni Amada. Nakakapangilabot tingnan, ngunit walang dugong umaagos mula sa kanyang katawan. Patuloy na umatake si Amada matapos tamaan ng sandata ni Tyr. Katutubo, alam niya na ang Celestial Blade ay isang malaking banta sa kanya. Kasabay nito, nag-alab ang kanyang galit dahil sa pinsalang idinulot sa kanya ng talam. Anak, lumalabas na maliban kung gumamit ako ng kakaibang kasanayan, hindi kita matatalo. Habang nagsasalita siya, naglagay ng mahiwagang selyo si Amada at sumisigaw ng formation. Nagsimulang magbago ang katawan ni Amada pagkatapos noon. Siya ay lumilitaw na may kakayahang magtiklop. Hinati niya ang kanyang sarili sa 2, bago hinati sa 4 at pagkatapos ay 8 bersyon ng kanyang sarili. Sa huli, pinalibutan ng 8 kaparehong Amada ang Tyr sa gitna, na nakakuha ng 8 direksyon. Ang tunay na Feint Seal. 8 magkaparehong Amada ang nagsagawa ng parehong mga galaw ng kamay at binibigkas ang parehong mga spelling sa kanilang mga bibig. Sabay-sabay, 8 haligi ng liwanag ang bumaril sa kanilang mga palad at sumugod sa kalangitan. Pagkatapos ay nagsanib sila sa kalangitan, na bumubuo ng isang napakalaking lambat na pinalibutan si Tyr. Ang malaking lambat ay nabasag at naging hindi mabilang na mga spot ng liwanag na lumipad patungo sa Tyr di nagtagal. Ang mga light spot na iyon ay tila kasing lakas ng ilang Gatling gun, at nagpaputok sila ng bala kay Tyr sa napakabilis na bilis. Naramdaman ni Tyr ang isang malakas na pakiramdam ng panganib na nagmumula sa lahat ng panig. Patuloy niyang inilihis ang mga light spot na lumilipad sa lahat ng direksyon kasama ang Celestial Blade sa kanyang kamay. Boom boom boom! Ang mga ulap pagkatapos ng mga ulap ng makinang na apoy ay sumabog sa kalangitan. Ang mga light spot na sumabog sa kanyang paligid ay naging mabangis, kung saan marami sa kanila ang direktang tumatama kay Tyr. Dahil sa kanyang mala-demigod na pangangatawan, ang mga spot ng liwanag na ito ay hindi nagawang ilagay sa panganib ang buhay ni Tyr sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, labis siyang nagdusa bilang isang resulta. Ano ito? Biglang nagngangalit si Tyr at umungal, The Song of the Empire. Kaagad, hindi mabilang na mga gintong karakter ang lumabas sa katawan ni Tyr sa mahabang hanay. Patuloy nitong pinuputol ang mga nakapaligid na light spot sa kawalan. Napako ang tingin ni Tyr sa 8 kaparehong Amada. Kailangan niyang mahanap ang totoong katawan ni Amada sa pinakamaikling panahon at bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Kabanata 1846. Pyrrhic Victory. Di nagtagal, natuklasan ni Tyr na bagamat ang lahat ng 8 Imadas ay mukhang magkapareho, isa sa kanila ang naglagay ng handsil ng 0.01 segundo ng mas mabilis kaysa sa iba pang 7. Hindi ito mapapansin ng mga ordinaryong tao sa napakaikling panahon, ngunit ang isang demigod na tulad ni Tyr ay maaaring kunin ang mga bakas. Ayan na siya. Matapos matukoy ang posisyon ni Amada, itinaas ni Tyr ang kanyang kamay at iwinagayway ang kanyang talam. Siya ay umungal, shattering heel. Boom! Si Amada ay tinamaan ng parisukat sa mukha ng napakalaking blade glow na iyon. Parang hindi niya inaasahan na makikita siya ni Tyr sa ganoong kaikling panahon. Patuloy niyang manipulahin ang iba pang mga replika, ngunit ang oras ng kanyang reaksyon ay halatang mas mabagal sa puntong ito. Hindi man lang naiwasan ni Amada ang slash na dumating sa kanya. Pilit lang niyang natatanggap ang slash ni Tyr.
Ang kinopya na spell ay nawala sa isang iglap. Mabilis na nawala ang ilang mga duplicate pagkatapos noon. Samantala si Amade ay pinalipad sa pamamagitan ng pag-atake ni Tyr na may bagong sugat sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Amada. Nagsimulang maglaho ang kanyang nauubos na aura. Samantala, lumabas si Tyr sa apoy ng digmaan. Napakataas ng kanyang sigla sa mga oras na ito kahit nabalot ng mga galos ang kanyang katawan. Nang ibabaw si Tyr kung ikukumpara sa nauubos na sigla ni Amada. Mukhang naiiba ang mga demigod sa ibang mga kaharian. Ang mga tao sa ibang mga kaharian ay lumalakas habang sila ay tumatanda, ngunit ang mga demigod ay tila tumatanda at humihina. Habang tumatanda ka, mas mababa ang sigla mo, at ang iyong mga pisikal na pag-aandar ay hindi magagawa. Sabayan mo ang iyong kapangyarihan, ito ay walang saysay, gaano man kalakas ang isa. Sa puntong ito, biglang naunawaan ni Tyr ang ilang katotohanan. Kung ihahambing sa transcendent at transformation, ang paglago ng demigod ay tila kabaligtaran ng polar. Habang tumatagal ang isang powerhouse na nananatili sa larangan ng transcendent at transformation, nagiging mas malakas sila. Kung mas maraming kapangyarihan ang kanilang naipon, mas nagiging mas malakas ang kanilang panloob na lakas, at ang iba't ibang mga diskarte sa paglilinang na kanilang kinokontrol ay nagiging mas pino at makapangyarihan. Lumalaki sila sa lakas bilang isang resulta. Higit pa rito, ang karamihan sa mga pumapasok sa mga kaharian na ito ay medyo bata pa. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang mga katawan na hindi makasabay sa kanilang lakas. Sa makatuwid, sila ay nagiging mas malakas habang sila ay lumalaki. Sa kabilang banda, karamihan sa mga demigod powerhouse ay pumapasok sa kaharian sa kanilang mga 80 at 90. Kapag ang mga tao ay umabot sa edad na 100, ang kanilang pisikal na kondisyon ay nagsisimulang lumala. Kahit na ang mga demigod na ito ay may malakas na enerhiya sa sigla at mga diskarte sa paglilinang, mahirap para sa kanila na mapanatili ang lahat ng ito dahil wala silang malusog na katawan. Maaaring magamit nila ang mga pamamaraang ito upang maghatid ng isang malakas na suntok sa kanilang kalaban sa huli, ngunit mauubos nito ang lahat ng kanilang lakas. Kapareho ito ng pamamaraan ni Amade kanina. Hindi kakayanin ni Tyr ang suntok na iyon kung mas bata si Amade ng 50 o 60 taong gulang, ngunit nakaligtas pa rin siya. Ang katawan ni Tyr ay kasalukuyang pinakamalaking kalamangan. Nilabanan niya ang lahat ng pagkakataon at naging demigod siya sa edad na 30s dahil sa sobrang galing niya at dumaan sa lahat ng uri ng pakikipagsapalaran. Kaya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga pisikal na limitasyon, na siya ring dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang veteranong demigod sa kabila ng pagiging rookie na demigod. Labis na humina si Amade matapos magpakawala ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake. Kinagat siya ng kawalan ng pag-asa nang makita niyang puno pa rin ng sigla si Tyr. Matanda na ako. Matanda na talaga ako. Huminga ng malalim si Amada. Isang divine glow ang bumungad sa kanyang katawan at diretsyong bumaril sa kalangitan. Pumili ka. Biglang lumitaw ang mga itim na ulap sa kalangitan. Si Amada, na kanina pa nakatayo sa lupa, ay biglang naglabas ng isang multo na lumutang sa hangin. Habang ang multo ay umalis sa kanyang katawan, ang baluti ay nagsimulang mawala ng sigla at maghiwa-hiwalay, na nakakalat sa buong lupa. Lumilitaw na ang primordial spirit ni Amada ay umalis sa kanyang katawan sa eksena. Habang lumulutang siya sa langit, ang kanyang maikli at payat na katawan ay kumikinang sa puting liwanag na tumatakip sa kanyang buong katawan. Sa eksenang ito, lumilitaw na umakyat si Amade sa langit at naging isang Diyos. Napaangat ng ulo si Tyr habang pinagmamasdan ang tagpong iyon na may pagtataka. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang napaka-negatibong aura na dumiretso sa kanya. Ang multo ni Amade sa kalangitan ay lumaki ng 100 beses sa kalangitan pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit habang kinakaladkad ang mahabang multo sa likod niya, at naglunsad ng pag-atake kay Tyr. Tumayo si Tyr sa lupa at tumangala sa langit. Naninigas ang bawat ugat sa kanyang katawan dahil sa malakas na compression na iyon. Ang mga gusali sa lugar ay nagsimulang mag-crack at mabilis na magwatak-watak bago bumagsak ang palad ni Amada. Ang mga miyembro ng Shindo Order ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan at sumabog sa mga ulap ng madugong ambon. Si Amade ay nagsimulang lumaban ng desperado.
Ang kalalabasan ay maaaring ang kamatayan ni Tyr o ang pagkakawatak-watek ni Amado pagkatapos may hatid ang kanyang panghuling pag-atake. Anong nangyayari? Ang mga miyembro ng Kamikekushi na sumugod dito ay tumigil sa patay sa kanilang mga truck sa paanan ng sagradong bundok. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng pananakit sa kanilang mga anit, at ang panginginig ay dumaloy sa kanilang mga gulugad habang nakatingin sa kakaibang pangyayari na naganap sa tuktok ng bundok. May duel na nagaganap doon sa itaas. Si Amada ay tuluyang nawala ng malay. Malahalimaw niyang patayin ang Celestial Empire's demigod, kahit na ang ibig sabihin nito ay sirain ang Shindo Order sa kabuuan. Ang mga ekspresyon ng ilang makapangyarihang miyembro ng Kamikekushi ay naging mas solemna nang makita nila ang eksena. So anong gagawin natin ngayon? Susugod na ba tayo doon at makikialam? Tanong ng isa pang miyembro ng Kamikekushi. Dumating na ba ang hukbong militar? Nasa kanto lang sila. Ang lakas ng putok nila ay kayang takpan ang buong bundok. Pinaikit ng miyembro ng Kamikekushi ang kanyang mga mata at gumawa ng desisyon para sa lahat. Umakyat na tayo dyan. Roger. Daan-daang miyembro ng Kamikekushi ang sabay-sabay na sumugod sa bundok. Isang madilim na anino ang lumitaw sa likod ng grupong ito sa eksaktong pangalang iyon. Sa isang kisap mata, napahinto sila sa harap nitong mga miyembro ng Kamikekushi. Pagbati, Grand Priest. Ang lahat ay lumuhad sa lupa sa isang tuhod at sumaludo sa madilim na anino na iyon. Isa itong lalaking nakasuot ng itim na robe na may hoodie na nakatikip sa bawat parte ng kanyang katawan. Hindi makita ang facial features niya. Tanging ang nagngangalit na apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata ang nakikita. Mukha siyang multo. Ang lalaking ito ay ang dakilang pari na pinuntahan ni Takahashi sa dambana dati. Hawak niya ang pinakadakilang kapangyarihan sa loob ng Kamikekushi. Tumigil kayo dyan. Malakas ang boses ng Grand Priest. Pagkatapos, inikot niya ang kanyang ulo at tinitigan ang tuktok ng bundok. Nagpakawala siya ng sobrang nakakatakot na tawa at sinabing, Amada is doomed. The Celestial Empire's demigod is not that easy to deal with. We should allow the military to bomb the area. Grand Priest, maraming Shindo Order disciples ang naroroon sa bundok, nagmamadaling sabi ng isa sa matataas na opisyal ng Kamikekushi. Ang mga taong iyon ay papatayin lahat kasama nila kung maglulunsad ang militar ng carpet bombing ngayon. Ngumisi ang Grand Priest, dahil wala na si Amada, dapat sinamahan siya ng mga Shindo Order na ito sa kamatayan. Ang utos na iyon ay walang alinlangan na walang awa. Ito ay may sariling madilim na layunin, hindi makatao na panig din. Ang mga taong tulad ng Grand Priest ay gagawin ang lahat para lamang makamit ang kanilang mga layunin. Kabanata 1847. Ang kasuklam-suklam na Kamikekushi. Tumakbo si Amada hanggang sa kaitaasan ng Sacred Mountain ng Fukuoka. Ang buong burol ay nadurog at bumagsak maliban sa lugar kung saan nakatayo si Tyr. Nasa ilalim ng 1,000 beses na mas pressure si Tyr kumpara sa mga normal na pangyayari. Nagsimulang umikot ang mga gintong ron sa pagitan ng kanyang mga kamao habang mabangis niyang itinadyakan ang kanyang mga paa sa lupa. Tyrannical Vitality Energy. Magulong paghuhukom. Boom! Bumangga ang kamao ni Tyr sa palad ni Amada sa ere. Ang napakalaking puwersa ay kumalat sa nakapaligid na lugar, na sinisira ang lahat ng nasa landas nito. Nagsimulang mag-crack ang mga braso at katawan ni Tyr, na nagpapakita ng 12 ng mga malagim na sugat. Nagsimulang mag-umbok ang kanyang mga ugat nang magsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sa kabilang banda, si Amada, na nasa taas, ay nagpakawala ng sunod-sunod na matinis na dagandong. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay direktang sumabog pagkatapos ng ilang sandali, at ito ay nawala sa pagitan ng langit at lupa sa isang iglap. Ang banal na tao ay wala na mula sa sandaling ito. Ang sekretong susi, na kanyang nilunok, ay nahulog mula sa langit. Nakuha naman ito ni Tyr na ngayon ay puro dugo na. Nagsimula siyang makaramdam ng kalmado nang maramdaman niya ang nagyayelong temperatura ng sekretong susi. Inilagay niya ang susi. Nang makita niya ang mga guho sa kanyang paligid, namangha siya sa mapanirang potensyal na taglay ng kapangyarihan ng isang tunay na demigod. Naka-cross-legged si Tyr sa lupa. Balak niyang ayusin ang kanyang paghinga bago bumaba ng bundok. Kung tutuusin, naubos ang kanyang vitality energy salamat sa laban.
Bukod pa riyan, nagdusa siya ng mabibigat na pinsala, ngunit hindi ito nagbabanta sa buhay. Ang mga ganitong uri ng pisikal na pinsala ay maaaring mabawi ng natural. Ang mga demigod ay walang problema sa pagpapagaling sa kanilang sarili, hanggat hindi sila nakakaranas ng malubhang panloob na pinsala. Mukhang tapos na ang laban. Dami-dami ang bilang ng mga miyembro ng Kamikikushi na nagtipon sa paanan ng bundok. Nawalan ng pasensya ang mga tao nang mapansin nilang huminto ang lahat ng paggalaw sa tuktok ng bundok. Pumunta ka. Ilang combat aircraft ang lumipad patungo sa bundok habang ang Grand Priest ay nagbigay ng kanyang utos. Hawak pa rin ni Tyr ang sikretong susi sa tuktok ng bundok sa mga oras na ito. Biglang may umalangaw-ngaw mula sa langit bago siya nakahinga ng maluwag. Biglang nagtaas ng ulo si Tyr. Nakita niya ang ilang combat aircraft na lumilipad mula sa skyline. Isang masamang premonition ang agad na bumalot sa sentido ni Tyr. Napabulalas siya, ano iyon? Hindi lang si Tyr ang nagpalit ng ekspresyon. Sa tabi niya ay ang huling miyembro ng Shindo Order na nakaligtas. Ang bawat tao ay sa kanilang sariling mga mata habang ang maraming paghingang apoy ay sumabog sa tuktok ng bundok. Rumble, rumble, rumble. Nayanig ang lupa at nayanig ang bundok. Ang buong taluktok ng bundok ay tila nabaligtad. Nawasak ito matapos ang isang carpet bombing ng mahigit 100 missiles. Ang mga miyembro ng Shindo Order ay nabugbog ng missile bago pa man sila makasigaw. Napansin din ni Tyr ang mga missile na papunta sa kanya. Dahil sa kanyang malalang pinsala, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Ang buong tuktok ng bundok ay pinasabog ng paulit-ulit. Nanginginig ang bundok dahil sa dumagundong na pagsabog at pagyanig. Ilang sandali pa bago hamupa ang pagyanig. Namatay ang mga buhay na bagay sa tuktok ng bundok. Ang Kamikikushi members ay umaakyat sa bundok sa oras na iyon. Grand Priest, ang demigod na iyon ay dapat na namatay, tama ba? Ang labanan sa pagitan niya at ni Amada ay naubos na ang kanyang kapangyarihan, sabi ni Takahashi sa Grand Priest. Pagkatapos noon, siya ay sumailalim sa pambobomba ng carpet. Kailangang patay na siya ngayon, tama. Huwag maliitin ang isang demigod. Sabi ng Grand Pari na namamaos na nakangisi. Walang pinagkaiba kung siya ay buhay o patay. Ang figure ng Grand Priest ay nawala sa isang iglap. Lumutang siya patungo sa tuktok ng bundok na parang isang itim na nakadamit na aswang. Si Takahashi at isang grupo ng mga senior officer ng Kamikikushi ay sumunod sa kanya mula sa likuran. Wala silang ideya kung bakit ginagawa ng Grand Priest ang lahat ng ito hanggang ngayon. Noong unang inalertuhan ng Shindo Order si Kamikikushi, ipinalagay ni Takahashi na dapat lumapit si Kamikikushi at tulungan ang Shindo Order. Hindi niya inaasahan na maghihintay ang Grand Priest hanggang sa matapos ang labanan ni Tyr at Amada bago kumilos. Napatay ni Tyr si Amada. Pagkatapos ay inutusan ng militar na bombahin ang punong tanggapan ng Shindo Order gamit ang mga missile ng Grand Priest. Ang lahat ay tila isang malaking pagsasabwatan. Hindi nangahas si Takahashi na mag-speculate sa kung ano ang ipinahiwatig ng Grand Priest dahil siya ang Supreme Commander ng Kamikikushi. Hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Lahat ng ginawa niya sa ngayon ay para sundin ang utos ng kanyang superior. Nang marating ng mga miyembro ng Kamikikushi ang tuktok ng bundok, marami sa kanila ang nagulat nang makita nila ang mapang wasak na eksena. Ang buong eksena ay maaari lamang ilarawan bilang trahedya. Ito ay tila nakakamatay sa lupa. Ang hangin ay makapal na may dugo at usok, at may mga pinaso na bangkay sa lahat ng dako. Patay na ba silang lahat? Napatingin si Takahashi sa eksenang nasa harapan niya. Ilang sandali pa bago siya nakabawi sa kanyang pagkagulat. Search for that Celestial Empire's demigod now. Dalhin mo siya sa akin, patay o buhay. Ang dakilang pari ay nakatayo sa harap ng mga guho. Sa ilalim ng kanyang itim na damit, patuloy na kumikislap ang apoy na nagmumula sa kanyang mga mata. Nakikita niyang sinusubukang alamin kung buhay pa si Tyr. Sa teoryang pagsasalita, si Tyr ay nahaharap sa isang seryosong pambobomba pagkatapos ng isang malakas na tunggalian sa isang demigod na mahihirapan siyang mabuhay bilang isang demigod. May pagkakataon na matagal na siyang namatay. Isang figure ang dahan-daang bumangon mula sa mga guho sa harapan nila. Si Tyr iyon. Puno siya ng mga galos at may dugo sa buong katawan na para siyang zombie. He commented, "How despicable of you." Nakasuot siya ng pamilyar na baluti. Ito ay ang Cutter armor.
Si Tyr ay malubhang nasugatan bago ang pagbomba ng missile sa carpet. Nang inilunsad sa kanya ang missile, likas niyang ginamit ang kanyang sigla upang labanan ang pag-atake. Dahil sa mga pangyayari, kahit na may lakas si Tyr para protektahan ang kanyang katawan, hindi ito sapat para iligtas ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, suot niya ang cutter armor sa buong panahon. Nakatulong ito sa kanya na harangan ang karamihan ng kapangyarihan ng paputok na bomba at pinahintulutan siyang makaligtas sa pambobomba. Napaatras ang lahat ng miyembro ng Kamikikushi nang mapagtanto nilang nakaligtas si Tyr sa isang alon ng mga pagsabog. Ang banal na apoy na nag-aapoy sa ilalim ng balabal ng Grand Priest ay naging mas mabangis bilang tugon. Hik! Isang paos na tawa ang nagmula sa Grand Priest. Ang kanyang pagtawa ay tila madilim at malas. Ganito ba ang ginagawa ng mga Hapon ng mga bagay-bagay? Pinunasan ni Tyr ang dugo sa kanyang mukha at bahagyang humakbang patungo sa Grand Priest. Lumalakas ang aura niya sa bawat hakbang niya. Nilamon ng pamatay na hangarin ni Tyr ang buong tuktok ng bundok sa isang iglap. Kabanata 1848. Ang dakilang apat na Shikigamas. Siya ay walang iba kundi isang ginugol na puwersa. Demigod mula sa Celestial Empire, huwag kang magkunwaring makakalaban mo kami, sabi ng Grand Priest. Ipinagkibit balikat niya ang balak na pagpatay kay Tyr, kung ibibigay mo sa akin ang mapa at ang sekretong susi, iisipin kong iwanang buo ang bangkay mo. Sa aking paghahangad ng makitid na pakinabang, nakalimutan ko ang malaking panganib. Tinampal ni Tyr ang kanyang noo ng kanyang kamay habang nakikinig sa mga salita ng Grand Priest. Ganito ginagawa ng mga Hapones ang mga bagay-bagay. Matagal ko na itong inaasahan, bulalas niya, isang bula ng mapang asar na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kasabay nito, sa Celestial Empire. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa tuktok ng isang snow mountain hanggang sa direksyon ng Red Tower. 4 sa 7 ilawan ng langis na inilagay sa lupa ay namatay, at ang ikalima ay malapit ng mamatay. Isang figure ang lumitaw mula sa patio ng tore sa tapat. Lumitaw ito sa Red Tower pagkatapos tumawid sa isang malaking puwang na ilang daang metro. Lumapit si Spartacus sa septuple lamps. Naging mataimtim ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa mga lampara na malapit ng tuluyang mapatay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at patuloy na ibinuhos ang kanyang sigla sa mga lampara. Ang mga kumikislap na ilaw ng kandila ay naging mas maliwanag pagkaraan ng ilang sandali. I can't hold it much longer. Old pal, babalik ka ba o hindi? Naka-cross-legged si Spartacus sa harap ng septuple lamps. Isang multo ang lumitaw sa kanyang likuran, na humahadlang sa malamig na hangin na umiihip mula sa labas. Ang bawat bakas ng malamig na hangin ay kasing talas ng kutsilyo, na patuloy na tumatama sa multo. Baka sa mukha ni Spartacus ang sakit sa tuwing inaatake ng malamig na hangin ang multo. Isinapanganib niya ang kanyang buhay upang matiyak na ang septuple lamps ay hindi napatay. Binalot ng nyebe ang lupa sa ilalim ng Red Tower. Unti-unting lumalapit sa Red Tower ang isang matandang lalaki na nakasuot ng pulang damit. Sa likod niya, tahimik na sumunod si Jim sa kanyang wheelchair. May kaba at nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, malakas na hinampis ni Jim ang kanyang kamay sa wheelchair. Master, hayaan mo akong dalhin ka doon, alok niya. Hindi. Biglang inabot ni Maxim ang kamay niya para pigilan si Jim. Ito ang sarili kong sakuna, kaya dapat kong lagpasan ito ng mag-isa. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo at huwag kang gagalaw. Isang hakbang pasulong si Maxim. Parang nababawasan ang isang bahagi ng kanyang sigla sa tuwing humahakbang siya. Nang sa wakas ay tumuntong siya sa pulang tore, ang natitira na lang sa kanya ay isang bag ng mga buto. Ikaw ba yan? Maririnig ang boses ni Spartacus mula sa itaas. Ang kanyang boses, na kanina pa puno ng lakas, ay parang napakatanda at mahina sa puntong ito. I'm back. Mabagal na tugon ni Maxim, na para bang bawat salitang banibitawan niya ay nakakaubos ng isang makabuluhang pag-ibig sa kanyang lakas. Sa huli ay nakarating si Maxim sa attic. Habang pinagmamasdan niya ang kumukutitap na septuple lamps, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Salamat! Ngumiti si Maxim kay Spartacus at sinabing, natatakot akong mapahamak ako ngayon kung hindi dahil sa iyo. Buntong hininga. Nagpakawala ng buntong hininga si Spartacus. Hindi na siya nagsalita, sa halip ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng attic.
Naka-cross-legged si Maxim sa gitna ng septuple lamps at nagsimulang gawin ang kanyang mahika. Maya-maya, may malakas na hangin na umuungol sa labas ng Red Tower. Isang pulang haligi ng liwanag ang tumayo sa kalangitan mula sa loob ng Red Tower, makalipas ang maikling panahon bago mabilis na nawala. Muling lumabas ng atek si Maxim. Ang dating may edad na lalaki ay bumalik sa pagiging isang nakababatang lalaki sa kanyang mid-40s. Bata ka na naman, si Spartacus ay nagulat din sa kanyang hitsura. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganito si Maxim. Siya ay lumalabag sa limitasyon ng isang demigod sa loob ng libu-libong taon, na isang bagay na tunay na mahiwaga. Maxim said with a faint smile, "My interior is rotten beneath the fine appearance." Ang lahat ay ilusyon lamang. Naging seryoso siya bigla. Ang paglalakbay ni Tyr ay umabot na sa kritikal na timing. Naniniwala ako na ngayon na ang oras para kumilos ka. Ma'am. Bahagyang tumango si Spartacus. Sa puntong ito, ipinalagay ng mahinang matandang lalaki ang isang namumunong pressure. Isang makinang nakislap ang nanambalik sa kanyang mga mata. Blade. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ni Spartacus. Ang umalingaw-ngaw na talim na nakasabit sa dingding ng kanyang patio ay biglang sumambulat na may maningning na liwanag. Pagkatapos ay diretso itong pumunta sa mga kamay ni Spartacus sa Red Tower. Ang matandang mat na iyon. Sabi ni Spartacus, hinawakan ang kanyang talim ng walang katapusang dominanteng aura na makikita sa pagitan ng kanyang mga kilay. Seryoso ba niyang iniisip na wala ng mga demigod na natitira sa Celestial Empire? Kasabay nito, napaliligiran si Tyr ng malaking bilang ng mga miyembro ng Kamikekushi sa taluktok ng sagradong bundok. Ang mga mata ng Grand Priest, na nakatago sa ilalim ng kanyang itim na damit, ay kumikinang sa banal na liwanag. Nagbanta siya, demigod ng Celestial Empire, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pananatilihin kong buo ang bangkay mo kung ibibigay mo sa akin ang Regent Jade at ang sekretong susi. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Tyr sa kabuuan ng tuktok ng bundok na may kasamang kay-abangan at paghamak. Mayroon akong Regent Jade at ang sekreto. Kung mayroon kang mga bola, malugod mong kunin ang mga ito mula sa akin. Pagkatapos noon, naglunsad kaagad ng strike si Tyr habang iniinda ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang mga sugat. Mabilis na umatras ang dakilang pari. Ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Kamikekushi ay natangay ng napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya. Matapos tumira ang alikabok, iniluwan ni Tyr ang isang subo ng itim na dugo habang hawak niya ang talam sa kanyang kamay. Samantala, naglagay ng magic seal ang Grand Priest at sumigaw, "Tumayo." Ang langit ay biglang natakpan ng maitim na ulap at umaalulong na may kasamang malakas na hangin na tila ba dumating na ang katapusan ng mundo. Dagandong. Buzz! Ang lupa ay nagsimulang manginig, at ang langit ay nagsimulang umungol. Dalawang napakalaking daing ang naglakbay sa mga ulap at dumating sa pinangyarihan. Kasabay nito, may isang nakakatakot na gumagapang palabas ng lupa. Nang tumangala siya, nakita ni Tyr ang isang napakalaking aso at isang napakalaking nine-tailed fox na lumitaw sa kalangitan. Para silang mga maalamat na halimaw. Dalawang napakalaking figure ang gumapang palabas ng lupa sa kabilang tuktok ng burol at tumayo ng ilang palapag. Nakasuot sila ng baluti, tulad ng mga sinaunang at misteryosong mandirigma. Ang dakilang apat na Shikigamas. Naramdaman ni Takahashi at ng iba pang miyembro ng Kamikekushi na nanginginig ang kanilang anit sa takot nang makita nila ang eksena. Ang dakilang pari ay talagang nagpatawag sa lahat ng apat na dakilang Shikigamas upang harapin ang demigod ng Celestial Empire. Sinasabi na ang Grand Priest ng Kamikekushi ay nagbayad ng mataas na presyo at many years para sakupin ang mga Shikigamas. Isang demigod ang nagtapos sa pagsasakripisyo sa kanyang sarili upang tulungan ang Grand Priest na magtagumpay sa misyong ito. Gayunpaman, ipinatawag ng dakilang pari ang apat na Shikigamas upang harapin si Tyr. Dahil sa nakakatakot at mapang-ipong mga aura ng Shikigamas, ang lahat ng miyembro ng Kamikekushi sa tuktok ng bundok ay nanginginig at lumuhad sa lupa ng sabay-sabay. Itinuon ng Grand Priest ang kanyang tingin sa anyo ni Tyr habang minamanipulan niya ang Shikigamas at naghahanda na labanan siya ng direkta. Nagbabala siya, bibigyan kita ng huling pagkakataon, demigod ng Celestial Empire. Haha! Sino ka? Hindi nagsayang ng oras si Tyr sa pinagsasabi nitong Grand Priest.
Nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Shikigamas na umiikot sa kanilang mga anyo. Dahil sa kanyang kasalukuyang estado, hindi posible para sa kanya na labanan ang kanyang mga kaaway sa pagkakataong ito. Malaki ang posibilidad na mamatay si Tyr ngayon. Kabanata 1849. Isang slash na nagmumula sa 10,000 kilometro ang layo. Ito na ba ang katapusan ko? Pumikit si Tyr at huminga ng malalim. Hindi mabilang na mga tao at imahe ang nag-flash sa kanyang isipan. Maraming mga kamag-anak at kaibigan ang naghihintay sa kanyang pag-uwi sa kabilang panig ng dagat sa silangan. Mamamatay ba siya sa lugar na ito? Tumanggi si Tyr na maging isang nakaupong pato. Mahigpit niyang hinawakan sa kamay ang Celestial Blade. Mamatay man siya ngayon, kailangan niyang mamatay ng nakatayo upang ang kanyang kaluluwa ay buong pagmamalaki na makabalik sa kanyang tinubuang bayan at makilala ang kanyang mga kamag-anak. Sweeping Army. Itinulak ni Tyr ang lahat ng kanyang sigla sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay naligo sa mga gintong ro ng Song of the Empire. Habang napapalibutan ang kanyang katawan ng gintong liwanag na kumikinang sa kanyang paligid, nagpakawalas si Tyr ng isang laslas sa kalangitan. Ang dakilang apat na Shikigamas ay bumagsak sa kanilang mga pag-atake sa parehong oras upang labanan si Tyr. Hindi napantayan ni Tyr ang kanilang lakas, kaya nagduso ng isa pang matinding pinsala. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ang pagtutol ni Tyr ay ibinasura ng Grand Priest, na nag-isip sa kanya bilang isang walang muwang. Direkta niyang utos sa lahat ng Shikigamas na patayin si Tyr. Ang makalangit na aso ay umungol, ang 9 na buntot na Zoro ay humagulgol, at sa ilalim ng bundok, 2 higanting mandirigma ang nagngangalit. Lahat sila ay handang kitilin ang buhay ni Tyr. Gayunpaman, kung paanong si Tyr ay nasa isang desperado na sitwasyon at ang kanyang buhay ay nasa linya, isang napakalaki at malakas na talim ng liwanag ay nagmula sa kabilang panig ng dagat. Swoosh! Ang ningning ng talim ay tumama mula sa langit na may walang katulad na aura. Napakalakas ng hitsura nito, na para bang may nagyelo na espasyo at oras. Ano yun? Natigilan ang lahat, pati na ang Grand Priest, na natakot sa mapang-ipong kapangyarihan ng talam. Pop! 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 Ang talam ay kumuha ng isang mahusay na posisyon sa hangin at laslas mula sa langit. Ang dakilang apat na Shikigamas ay hindi man lang makapanghoy o makasigaw ng sila ay nabasag ng pag-ataking ito at nawala sa mundo. Ang mundo ay tila nagyelo sa puntong ito. Maraming mga tao ang nabigo upang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Wala silang ideya kung saan nanggaling ang nakakatakot na blade glow na iyon, kung bakit ang Great Four Shikigamas, na naging agresibo hanggang sa puntong iyon, ay nawala. Sa ilalim ng itim na balabal, isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ng Grand Priest. Si iyan ang Invincible Blade. How dare you? Paano mo ninubuli ang taga-Celestial Empire? Akala mo ba talaga wala ng demigods ang bansa ko? Ang boses na nag-uutos ay nanggaling sa malayong langit, ngunit parang nasa tabi mismo ng kanilang mga tainga. Napaangat din bigla si Tyr na handang mamatay at tumitig sa langit. Ang tinig na ito ay parang banal na parang boses ng Diyos. Spartacus the Great General. Ang dakilang pari ay nakatayo na parang kahoy na tulos sa lupa. Hindi siya makapaniwala na si Spartacus, na sumugpo sa lahat ng demigod ng 3 laslas, ay talagang tatama sa kritikal na sandaling ito. Si Spartacus Blade ay isang sandata na may kakayahang maglaslas sa lahat ng demigod sa mundo. Ang kanyang talim ay tinawag na Invincible Blade at ang pinakamalakas na talim sa mundo ng 60 taon na ang nakalilipas. Muli siyang dumating pagkaraan ng 60 taon. Ang Royal Tomb ni Emperor Martin ay ang kayamanan ng aking bansa. Gusto kong makita kung sinong malupit ang naglakas loob na hawakan ito. Ang boses ni Spartacus ay naririnig libu-libong kilometro ang layo. Ginamit niya ang kanyang boses at talim para sugpuin ang lahat. Sa kabila ng pagkawala ng Shikigamas na kanyang ginugol ng hindi mabilang na taon upang linangin sa Spartacus, ang Grand Priest ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Napahawak siya sa kanyang dila habang pinipigilan ang kanyang galit. Samantala, naisip na ni Tyr kung ano ang nangyayari. Sumaludo siya sa direksyon ng Celestial Empire at nagpasalamat kay Spartacus para sa kanyang tulong bago kinaladkad ang kanyang pagod na katawan sa paanan ng bundok. Nanatiling tahimik ang Grand Priest sa buong paglalakbay ni Tyr. Wala sa mga miyembro ng Kamikikushi ang nang-ahas na humakbang para pigilan si Tyr.
Hanggang sa napahiga si Tyr sa paanan ng bundok ay nagpakawala ang dakilang pari ng nakakabingi, galit na dagindong mula sa tuktok ng bundok. Ang mga itim na damit sa katawan ng Grand Priest ay sumabog ng isang pagsabog. Nagsiwalat ito ng isang ganap na tato na katawan na natatakpan ng mga nakasulat na anting-anting. Ang dakilang pari ay may nakakatakot na anyo na para bang isa siyang zombie na nawala ng katauhan. Sa kabila nito, hindi siya nang ahas na salakayin si Tyr, gaano man siya ka-inhumane. Sa isang hiwa, napatay ni Spartacus ang lahat ng 4 na shikigamas niya. Siya na ang susunod na malaslas kung patuloy pa rin ang pag-atake kay Tyr. Malubhang nasugatan umano si Spartacus matapos pakawalan ang 3 laslas, at 3 laslas na lang ang kaya niyang gawin. Hindi alam kung ilang laslas pa ang maaaring ilabas ni Spartacus pagkatapos nito. Ang dakilang pari, gayunpaman, ay hindi isa sa panganib ang kanyang buhay, gaano man karami ang natitira kay Spartacus. Ang kapangyarihan ni Spartacus ay walang katapusan na malapit sa maalamat na sinaunang mga Diyos sa mata ng mga demigod na ito. Bumaba si Tyr sa bundok. Si Garfield, na nasa hotel pa noong panahong iyon, ay nakakita ng kotse at nagmaneho papunta sa paanan ng bundok nang malaman niya ang nangyari. Sumakay agad si Tyr sa kotse pagkatapos nun. Natapakan ni Garfield ang gas pedal nang sumakay si Tyr sa kotse at mabilis na tumakbo palayo sa Sacred Mountain. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Kamikikushi na nakasunod sa sasakyan ni Garfield at Tyr ay tumangging sumuko. Hindi ko ine-expect na sobrang concern ng Dragon Squad sa'yo. Kahit si Worldbreaker, ang pinakamakapangyarihang demigod sa mundo, ay nagpakawala sa iyo ng slash. You have such a prestigious position. Isinara ni Tyr ang kanyang mga mata habang nakaupo sa pampasaherong dagat. Hindi siya tumugon sa mga pinagsasabi ni Garfield. Nasaktan siya ng husto to the point na ang pagsasalita ay isang luho para sa kanya. Magpahinga ka na. Dumating na sa airport ang mga ahente ng Dragon Squad. Doon na sila magkikita. Nakipag-ugnayan na si Garfield kay Dragon Squad bago pumunta sa Sacred Mountain. Sa katunayan, inutusan na ni Maxim si Silas na gawin ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos ng maaga. Nagmaneho si Garfield hanggang sa airport. Inihatid ng ahente ng Dragon Squad sina Tyr at Garfield sa eroplano. Nang hinabol sila ng mga ahente ng Kamikikushi sa paliparan, hindi sila nang ahas na pumasok sa lugar na iyon. Sa huli, nagtagumpay si Tyr na bumalik sa Celestial Empire kasama ang Regent Jade at ang sekretong susi. Pagkabalik nila, diretsyong ipinadala si Tyr sa bundok kung saan nakatira sina Maxim at Spartacus. Samantala, si Tyr ay nakoma sa kanyang paglalakbay pauwi dahil sa kanyang malubhang pinsala. Nang magising siya, kalahating buwan na ang lumipas. Umulan ng malakas sa labas ng Red Tower sa buong taon. Napakalamig ng lugar na ito. Si Tyr naman ay parang naligo sa simoy ng tagsibol ng magising. May nakakapreskong amoy ng mga bulaklak na nagmumula sa labas ng bintana. Bumangon si Tyr sa kanyang kama at tumingin sa labas ng bintana. May impresyon siyang tagsibol na dahil may puting nyebe na lumulutang sa langit at namumulaklak na mga bulaklak na tumutubo sa silid sa labas ng kanyang bintana. Tumayo si Tyr at pumunta sa bintana. Napansin niya ang isang matandang Ginoo na may pilak na buhok na nakatayo sa bakuran sa labas habang nagdidilig ng mga bulaklak. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa pintuan. Mukhang napansin din ng matanda si Tyr. Nakangiti siya habang nakatalikod at tumanggaw sa kanya. Kaya sa wakas gising ka na. Oo. Mabilis na tumanggaw si Tyr. Sumaludo siya sa matanda, "Greetings, Senior. Maaari ko bang malaman kung paano kita haharapin?" Nakangiting sagot ng matanda, "Ako si Spartacus." Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Ang kanyang maayos na pagbabalik mula sa pagkakataong ito ay pawang salamat sa tulong ni Spartacus. Hindi niya akalain na ang matandang nasa harapan niya ay si Spartacus, ang Worldbreaker na sumugpo sa lahat ng demigod ng 3 laslas. Kabanata 1850. Ang pagbabalik ni Tyr. Ang Grand Priest ay maaaring sugpuin ng isang slash na nagmula sa 10,000 kilometro ang layo. Takot na takot siya na wala na siyang magawa kay Tyr sa huli at kinailangan siyang bitawan. Ang reputasyon ni Spartacus ay prestihiyoso pa rin sa nakalipas ang 60 taon. Wala man lang ng ahas na guluhin siya. Ang pangunawa ni Tyr sa mga kakayahan ng isang demigod ay napabuti din sa parehong oras.
Ang pag-atake ng Spartacus ay maaaring inilarawan bilang isang hakbang na hinampas mula sa 10,000 kilometro ang layo. Gayunpaman, ito ay may kakayahang takutin ang isang demigod sa pagpapasakop. Ang paglipat ni Spartacus, sa opinyon ni Tyr, ay isang bagay na umiiral lamang sa mga alamat. Sa kabilang banda, alam ni Tyr na ang demigod realm ay higit na komplikado kaysa sa anumang bagay na nakatagpo niya sa ngayon. Nagpasalamat siya, "Salamat, Senyor, sa pagligtas sa akin sa panganib at pagtulong sa akin noong nasa panganib ang buhay ko. Hindi na kailangang maging magalang." Nakangiting sabi ni Spartacus. "Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko." Marahas na umubos si Spartacus ng ilang beses pagkatapos noon. Mukha siyang haggard at nasasaktan din. Nabalitaan noon ni Tyr na nagkaroon ng hindi maibabalik na sakit si Spartacus, bilang resulta ng pagsupil sa mga demigod na iyon. Pagkatapos noon, ilang dekada na niyang hindi ginamit ang kanyang talam. Ayon sa alamat, 3 beses lang nagawang maglaslas si Spartacus. Ito ang kanyang unang slash nang sugpuin niya ang lahat ng mga demigod noon. Binitawan na niya ang pangalawang laslas para tulungan si Tyr. Ang Spartacus ay dapat lamang na maslash ng 1 beses pa. Kung gagawin niya iyon, baka matapos na rin ang buhay niya. Kaya naman, nang pumasok si Spartacus upang tulungan si Tyr sa pagkakataong ito, hindi niya mapag-aalinlanganan ang paggawa nito sa kabayaran ng kanyang sariling buhay. Natural, kailangang alalahanin ni Tyr ang kanyang kabaitan. "Senyor, inialay mo ang iyong buhay para iligtas ako sa pagkakataong ito," nagmamadaling sabi ni Tyr nang mapansin ang mahinang kalagayan ni Spartacus. "Maraming salamat sa iyong kabaitan. Tatandaan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kumusta ang iyong pinsala?" "I'm okay." Sumenya si Spartacus gamit ang kanyang kamay. Palaging may malabong ngiti sa kanyang mukha, na nagmumukha siyang mabait na elder sa pamilya. Dinala niya ang sarili sa paraang sumasalungat sa kanyang mabangis na reputasyon. Pagkatapos noon, tumingin si Spartacus sa direksyon ng Red Tower sa kanyang tapat at sinabing, "Nagising ka na mula sa iyong pagkakoma. Ang lahat ng iyong panloob na pinsala ay naayos na ng iyong likas na kakayahan sa pagpapagaling. Hindi ka na kailangan na manatili sa looban kung ngayong gumaling ka na. Dapat kang pumunta sa tapat ng gusali sa lalong madaling panahon." Nakatanggap si Tyr ng utos ng pagpapaalis mula sa Spartacus. Parang hindi niya na-appreciate ang isang taong nananatili sa loob ng mahabang panahon. Walang sino man ang nakaranas ng Spartacus sa kanyang patio mula nang dumating siya rito dala ang kanyang sandata. Bibisitahin siya ni Maxim kapag naiinip siya, ngunit lagi siyang mabilis na pumupunta at umalis. Kinuha agad ni Tyr ang pahiwatig. Nagmamadali siyang sumaludo kay Spartacus at nagpaalam bago lumabas ng courtyard. Ang bangin ay nasa labas ng patio, at ang pulang tore ay nasa tapat ng bangin. Ang pinong nyebe ay dahan-dahang bumagsak mula sa langit. Ang mapait na lamig ay kabaligtaran ng husto sa init ng looban. Tumayo si Tyr sa gilid ng bangin. Isang cyclone ng enerhiya sa sigla sa ilalim ng kanyang mga paa ang nagangat sa kanya sa mababang altitude, na tinulungan siyang tumawid sa daang metrong puwang ng bangin. Biglang bumukas ang pinto ng Red Tower na nakasara sa kabilang banda. Sumigaw si Jim na nasa kanyang wheelchair mula sa loob. "Boss, gising ka na." Bulalas ni Jim, lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. "Oo, ako nga." Tumanggaw si Tyr habang papalapit kay Jim. "How's this place?" Tanong niya habang tinutulak ang wheelchair ng huli mula sa likod. "Lahat ay mahusay," paliwanag ni Jim. "Gayunpaman, hindi maganda ang takbo ng aking Panginoon. Pakiramdam ko ay malapit na ang kanyang oras." Sa panahong ito, tinuturuan niya ako ng kanyang mga kasanayan sa buhay. Nagulat si Tyr sa narinig niya. Anong problema ni Senior Belisarius? "I don't know exactly what's going on. It usually happens because demigods like him are too old," Jim sigedlessly. Ang kanilang mga katawan ay walang kakayahang suportahan ang kanilang mga espiritu. Ang tinatawag na 200 taon na haba ng buhay ay sumasalungat sa mga batas ng kalikasan at ang muling pagkakatawang tao ng buhay at kamatayan. Ang landas ng demigod ay ang lumalaban sa kalikasan. Kaya, kapag ang isang demigod ay umabot sa katandaan, siya ay mamumuhay sa isang napakapanglaw na buhay. Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, "Makikita ba ako ngayon ni Senior Belisarius?" "Alam niyang maglalakad ka ngayon," paliwanag ni Jim.
Kaya hiniling niya sa akin na batiin ka sa pintuan. Nakikita ko. Tumango si Tyr at hindi na nagtanong pa. Hindi na umakyat si Jim pagkatapos niyang dalhin si Tyr sa Red Tower dahil sa bilin ni Maxim. Sa halip, pinakiusapan niya si Tyr na umakyat mag-isa para makipagkita kay Maxim. Nakarating si Tyr sa tuktok ng Red Tower. Naka-cross-legged si Maxim sa gitna ng attic kung saan nakasindi ang septuple lamps noong panahong iyon. Si Maxim ay matagal nang wala sa Red Tower, na naging sanhi ng mabilis na pagkalante ng kanyang anyo, at ang septuple lamps ay halos tanggayan ng hangin bilang resulta. Sa kabutihang palad, nalampasan ni Maxim ang sakuna salamat sa tulong ni Spartacus. Gayunpaman, ang sigla ni Maxim ay nabawasan ng husto. Bagamat bumuti ang kanyang hitsura, naging kulay pilak ang kanyang itim na buhok. Pumasok si Tyr sa attic at pinagmasdan ang mahinang septuple lamp sa loob. Siya ay nag-iingat sa pagbukas ng pinto dahil siya ay nag-aalala na sa sandaling mabuksan ang pinto, ang septuple lamp sa loob ng silid ay sesabog. "Come in," sabi ni Maxim mula sa loob nang kumatok si Tyr sa pinto. Pumasok si Tyr pagkatapos itulak ang pinto. Mabilis siyang kumilos sa pagsara ng pinto pagkapasok niya sa silid. "Hindi mo na kailangang mag-ingat," tumawa ng malakas si Maxim, na nakaupo sa gitna ng septuple lamps. Ang labas ng mundo ay hindi nakakaapekto sa pagsunog ng mga septuple lamp na ito. Huminga ng malalim si Tyr at nakahinga ng maluwag. "Senior Belisarius, itong mga septuple lamp mo ba ay ginagaya ang pagbuo ng sinaunang santo, si Flavius Belisarius?" Tanong niya habang nakaupo. "Higit na mahina ito kaysa sa pagkakabuo ng mga santo noong sinaunang panahon," sagot ni Maxim habang umiiling-iling. "Buti na lang simula nang ako ay isinilang na mahilig sa kagandahan, gumawa ako ng baluktot na paraan para maitago ang aking mahinang anyo." Bahagyang napabuntong hininga si Tyr. Bagaman ang demigods ay may habang buhay na 200 taon, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na tumanda habang lumilipas ang panahon, napabuntong hininga si Maxim. "Ginawa ko ang isang bagay na labag sa mga alituntunin ng kalikasan, at magdurusa ako ng husto kung hindi ako nagbigay pansin. Naramdaman ko rin ito sa aking landas sa paglilinang," paliwanag ni Tyr. Lalabas na ang bawat batikang demigod ay naghahangad ng kakayahang mabawi ang kanilang kabataan. Si Cacus, Amada, at ang Grand Priest ay mga halimbawa nito. Kahit ikaw at si Senior Spartacus ay hindi maiiwasan ang natural na proseso ng pagtanda. Ito ang ating kapalaran, maliban kung ang isa ay maging isang Diyos, walang sino man ang makakatakas sa tadhanang isinulat ng langit para sa sangkatauhan. Tumango si Tyr bago nahulog sa pagmumuni-muni. "May sasabihin ka ba?" Pinandilatan ni Maxim si Tyr at ngumiti. Tumigil sandali si Tyr bago dahan-daang tumugon, "Narinig kong may elixir of life sa royal tomb na kayang ibalik ang pisikal na kalagayan ng isang nakababata, totoo ba?" "Hahaha. Hindi mo ba malalaman kung totoo o mali pagdating ng panahon?" Tumawa ng malakas si Maxim. "Tyr, grabe ang effort mo sa trip na ito. Nahanap mo na ba ang secret key at mapa?" "Ginawa ko." Inilabas ni Tyr ang sikretong susi at ang Regent Jade. "Nandito na sila."